Sa video na to, magda-dive tayo sa mga practical SEO tips para sa mga Shopify beginners na gustong ma-rank yung store nila sa Google. What's going on, everyone? Eric Hunter here. Sa channel na to, diretso tayo. Wala nang paligoy-ligoy para matulungan kayong mag-drive ng mas maraming traffic nang walang technical jargon. Ngayon, naranasan nyo na bang mag-launch ng sobrang gandang online store tapos halos walang bumibisita? Super common na frustration yan. Yung search engine optimization or SEO, yun yung process kung paano gawing visible yung site nyo kapag may potential customers na naghahanap ng products na tulad ng sa inyo. Kahit mukhang mysterious minsan, SEO is mostly about common sense steps na nag-i-improve ng content, structure, at reputation ng site nyo. Preparing your store for SEO. Get the basics right muna. Bago kayo magkalikot ng keywords, i-make sure na maayos muna yung setup ng Shopify store nyo. I-link nyo yung site nyo sa Google Analytics at Search Console para matrack nyo yung visitors at makita kung paano tinitignan ni Google yung pages nyo. Pumili kayo ng custom domain. Hindi lang siya mas professional tignan. Nakakatulong din siya sa credibility. And i-make sure na public yung store nyo at tanggalin yung anumang password protection para makroll ng search engines yung pages nyo. Automatic na gumagawa si Shopify ng sitemap para sa store nyo, kung saan nakalist lahat ng pages nyo. I-submit nyo tong sitemap sa Google Search Console para alam ni Google kung saan nahanapin yung content nyo. And kung nagbebenta kayo ng products through Google Merchant Center, make sure na i-verify at i-claim yung store nyo para lumabas yung product listings nyo sa Google Shopping. Next, keyword research at search intent. Yung keywords, yan yung mga words or phrases na tinatype ng mga tao sa search engines para mahanap yung tamang keywords. Mag-iisip kayo parang customer. Kunwari, ano ba yung isa-search ng isang tao na naghahanap ng product nyo? Gumamit kayo ng keyword research tools para makahanap ng terms na may okay na search volume, pero mababa yung competition. Isa sa pinaka-solid na tools para dito is SEMrush. And kung gusto nyo mag-start sa SEMrush, pwede nyo i-click yung link sa description sa baba para makuha yung free 14-day pro trial. Importante rin na isipin yung search intent. Yung iba ba naghahanap para bumili, mag-research or matuto lang? Yung keywords na may commercial intent like buy organic cotton t-shirt, usually ready nang bumili yung tao. While yung informational phrases naman like how to wash organic cotton, pwedeng gawing blog content na huhugot ng visitors habang nasa early stage pa lang sila. Pagdating naman sa optimizing on-page elements, yung on-page SEO tumutukoy sa mga bagay na ikaw mismo ang may control sa site mo. Simulan mo sa page titles at meta descriptions. About product at collection page, dapat may malinaw at maikling title na may kasamang relevant keyword. Yung meta description naman, yun yung maikling summary na lumalabas sa search results. So, isulat mo siya na parang invitation. I-describe mo kung ano yung ina-offer ng page at i-encourage yung mga tao na mag-click. Gumamit din ng descriptive at human-friendly URLs. Instead na random numbers, yung product page link mo dapat ganito itsura. Parang /collections, /tops, /products, /organic cotton t-shirts. Nakatulong to para mas maintindihan ng search engines yung content hierarchy ng site mo. Gumamit ng heading 1 para sa page titles, tapos heading 2 or heading 3 para sa mga subheadings. At huwag din kalimutan yung images. Bago mo i-upload, i-rename mo muna yung image files to something descriptive. Tapos maglagay ka na rin ng alt text na nag-explain kung ano yung nasa image. Yung alt text nakakatulong sa accessibility para sa visually impaired users at nagbibigay din ng mas maraming context sa search engines tungkol sa products at images mo. Next, building a logical site structure. Yung malinaw na navigation menu, sobrang helpful para sa visitors at pati sa search engines para maintindihan kung paano naka-organize yung store mo. I-group mo yung mga magkakaparehong products at sa collections at i-link mo sila mula sa main menu. Next, internal links. Yung pag-link ng mga pages sa loob ng site mo, nakakatulong para i-guide yung visitors papunta sa related products or blog posts. Nakakatulong din yan para ma-distribute yung authority sa buong site mo. Gumawa ka ng blog or magsulat ng posts na sumasagot sa mga common questions or topics na related sa products mo. Yung blogging, hindi lang siya nagpo-position sa'yo bilang expert. Nagbibigay din siya ng mas maraming chances para mag-rank sa mga informational keywords. Now, technical at off-page SEO. Yung technical SEO tumutukoy sa mga behind-the-scenes na factors na nakaka-affect sa performance ng site mo. Pumili ka ng fast at responsive na theme para mabilis mag-load yung site mo sa desktop at mobile. I-compress mo yung images at iwasang mag-install ng sobrang daming apps na nagpapabagal sa site. Pwede mong gamitin yung built-in tools ni Shopify or mga third-party apps para mag-generate ng structured data. Yung mga special code na tumutulong sa search engines na mas maintindihan yung products mo at makapag-display ng rich results. Yung off-page SEO naman tungkol siya sa pag-build ng reputation ng site mo. Encourage mo yung mga satisfied customers at industry partners na mag-link papunta sa store mo. Magsulat ng guest posts sa relevant blogs or makipag-collab sa influencers. Yung mga backlinks na yan nagsisignal sa search engines na trustworthy at valuable yung site mo. Lastly, monitoring and iterating. Yung SEO hindi siya one-time task. I-monitor mo yung results gamit ang Google Analytics at Search Console. Tignan mo kung anong keywords yung nagdadala ng traffic, gaano katagal nag-i-stay yung visitors, at kung aling pages ang nagko-convert. Tuloy-tuloy mo lang i-refine yung keyword strategy mo. I-update yung product descriptions at gumawa ng bagong content. With patience at konting effort, pwedeng umakyat yung Shopify store mo sa rankings at maabot yung mga customers na naghahanap na mismo ng ino-offer mo. Next, debunking SEO myths. Maraming beginners ang inaakalang one-time task lang ang SEO or kailangan pa ng shady na tactics. Pero in reality, yung effective SEO is tuloy-tuloy na process na naka-base sa quality
quality content at magandang user experience. Kaya iwasan nyo na yung mga gimmicks tulad ng keyword stuffing or pagbili ng links. Advanced na yung search engines ngayon at kayang-kaya nilang ma-detect yung mga manipulative practices. Another myth naman is yung akala nila instant yung results ng SEO. Natural lang na gusto natin ng mabilis na outcome. Pero yung pagbuo ng solid reputation, kailangan talaga ng patience. Kapag consistent nyong in-implement yung best practices, makikita nyo yung gradual improvements na mas lalo pang nagiging effective over time. Next, paggamit ng Shopify apps para sa SEO. Sa App Store ni Shopify, maraming tools na nagpapatali ng SEO tasks. Yung mga apps like Plugin SEO, ina-audit yung site nyo at pinapakita kung may issues sa titles, descriptions, or kung may kulang na alt text. Yung image optimization apps naman, kinocompress yung product photos nyo nang hindi nasisira yung quality. Kaya mas bumibilis yung load time. Lastly, local SEO at internationalization. Kung meron kayong physical location, sobrang helpful ng local SEO para mas madali kayong mahanap ng customers. I-make sure na consistent yung name, address, at phone number nyo sa website, Google Business Profile, at iba pang directories. I-encourage nyo rin yung mga customers na mag-iwan ng reviews at mag-reply kayo agad sa kanila. Yung reviews, nagbe-build ng trust at pwedeng maka-affect sa local search rankings. Ngayon, kung nagbebenta kayo internationally, isipin nyo rin na i-translate yung store nyo sa iba't ibang languages. Naalaw ni Shopify na gumawa kayo ng translated versions ng pages nyo or gumamit ng apps para sa automatic translation. Mag-offer din kayo ng prices sa local currencies at ilagay yung shipping info para sa bawat region. Kapag mas accessible yung store nyo sa global audience, mas nagbubukas kayo ng bagong markets. Next, user experience at conversion optimization. Dinadala ng SEO yung visitor sa site nyo, pero yung user experience, yun yung nag-turn sa kanila bilang customers. I-make sure na mabilis mag-load yung store nyo, maayos tignan sa mobile devices, at madaling i-navigate. Gumamit ng malinaw na calls to action at streamline yung checkout forms. Mas konti yung steps para makumpleto yung purchase, mas okay. Malaking tulong din yung A/B testing para malaman kung ano yung pinaka-effective. Pwede kayong mag-test ng iba't ibang headlines, button colors, or product photos. Tapos sukatin kung alin yung maraming nagko-convert. Kahit maliliit na improvements sa conversion rates, pwedeng mag-lead sa mas malaking revenue over time. Lastly, creating rich content tulad ng video at blog. Hindi lang hanggang product pages yung content. Yung videos at blog posts, sobrang laking part ng SEO at engagement. Gumawa kayo ng how-to videos, customer testimonials, or behind-the-scene clips para ipakita yung brand personality nyo. I-host nyo yung video sa platforms tulad ng YouTube at i-embed sa product or blog pages nyo para mas tumagal yung time na ginugugol ng visitor sa site nyo. Kapag regular kang nagpo-post ng blog, nagsisignal yan sa search engines na active yung site nyo. Gamitin nyo yung blog para sagutin yung mga common questions, mag-share ng tips na related sa products nyo, at mag-cover ng trending topics sa industry nyo. I-encourage nyo rin yung mga readers na mag-comment at mag-share ng posts para mas lumawak yung reach nyo. Next, building backlinks and relationships. Yung backlinks or links galing sa ibang websites papunta sa site nyo, sobrang important na ranking factor. Makipag-reach out kayo sa complementary businesses, bloggers, at influencers sa niche nyo para sa collabs or guest posts. Magbigay kayo ng valuable content or insights kapalit ng link. Pwede rin kayong sumali sa online communities tulad ng forums at social media groups na related sa industry nyo. Sumugot ng questions, mag-offer ng helpful advice, at maglagay ng link sa store nyo kung swak sa usapan. Next, tracking key metrics and adjustments para masukat kung effective yung SEO efforts nyo. Wag lang rankings yung tignan nyo. I-check nyo rin yung organic traffic, click-through rates, conversion rates, at average order value. Kunwari, may page na maraming traffic pero konti yung sales. Ayan, i-adjust nyo yung content or yung calls to action. Gumamit din ng heat maps para makita kung saan nagkiklik at nag-scroll yung visitors. Yung visual data na to nakakatulong para makita kung saan nawawalan ng interest yung customers. Based sa insights na yun, pwede nyong ayusin ulit yung page elements or baguhin yung messaging. Lastly, SEO para sa images at videos. Malakas yung images at videos pagdating sa engagement, pero kailangan din silang i-optimize para sa SEO. Pag nag-upload kayo ng images, gumamit ng descriptive file names na may keywords at i-compress yung files para mas mabilis silang mag-load. Sa videos naman, magsulat ng malinaw na titles at descriptions at maglagay ng relevant tags. Yung video transcripts, nagbibigay ng dagdag na text na pwedeng i-crawl ng search engines. And pag engaging yung video, mas tumatagal yung visitor sa page nyo na pwedeng magbigay ng positive effect sa rankings. Next, leveraging customer reviews at user-generated content. Encourage nyo yung customers na mag-iwan ng review sa products nyo. Yung reviews hindi lang nagbibigay ng social proof. Nakatulong din siya sa SEO kasi nagdadagdag siya ng fresh at unique content sa product pages nyo. Mag-reply kayo sa reviews, positive man or negative, para ipakita na binavalue nyo yung feedback at committed kayo na mag-improve. Yung user-generated content naman tulad ng customer photos or stories, malaking boost din sa site nyo. Gumawa kayo ng branded hashtag at hilingin sa customers na mag-share ng images ng products nyo habang ginagamit nila. Pwede nyo tong i-feature sa website or social media nyo. Ito, nakabuild kayo ng community at nagkakaroon din ng organic backlinks kapag shinare nila yung post nila. Lastly, seasonal SEO strategies. Iba't ibang time of the year, iba't iba rin yung SEO opportunities. Mag-plan ahead para sa mga seasonal events tulad ng holidays, back to school, or annual sales. Gumawa kayo ng landing pages or blog posts na swak sa mga occasions na to at i-optimize sila gamit yung relevant keywords. Yung seasonal content, humihila ng timely searches at tumutulong para manatiling relevant yung site nyo buong taon. And huwag kalimutan, i-update or tanggalin yung mga outdated seasonal pages pag tapos na
ngayong event para hindi malito yung visitors at pati yung search engine. Aakyat din sa rankings yung store nyo. Huwag kayong ma-discourage pag may konting fluctuations. Nagbabago talaga yung search algorithms at nag-e-evolve yung market. Pero yung fundamentals, same pa rin. I-celebrate nyo yung mga milestones along the way. Sa tuwing tumataas yung traffic nyo or mas lumalabas yung products nyo sa search results, i-acknowledge nyo yung effort nyo. Gamitin nyo yung mga wins na yan para ma-motivate kayo mag-improve palalo. Sa pabago-bagong world ng e-commerce, yung pagiging willing mag-adapt at matuto yung pinakamalaking asset nyo. Tandaan nyo na yung SEO ay para sa tao muna. Pangalawa na lang yung search engines. So pag nakafocus kayo sa needs ng customers nyo, mas natural na susunod yung mga magagandang results. Ngayon kung gusto nyo mag-start sa Shopify, meron kaming link sa baba sa description, pati na rin yung link para sa SEMrush. Parehong affiliate links yan, which means kumikita kami ng maliit na commission kapag ginamit nyo sila. Pero walang extra cost sa inyo. Malaking tulong yung commissions na yun para masuportahan yung channel na to at para makagawa pa kami ng free content na katulad nito. Kaya kung gagamitin nyo yan, thank you so much in advance. And kung nakahelp sa inyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung next videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos about sa paggawa ng websites, pag-explore ng iba't ibang website builders na pag-usapan namin yung domain names at marami pang iba. So make sure na mag-subscribe kayo. Other than that, thank you sa panonood and takits tayo sa next video.